Magandang gabi po sa inyo lahat. Ako po muli, Kuya Ace, and welcome po sa aking Kuya Ace Daily Vlog. Yan po, maraming salamat po sa mga nanonood po at mga nagla-like and nagre-react and nag-share din po. Maraming salamat din po sa mga nagko-comment. So, today's vlog po natin, kayo po, ano po magandang negosyong simulan ngayong 2024? Ano yung mga negosyo nyong naiisip? Pwede nyo bang i-comment para mabigyan naman kami ng idea o iba nating mga manonood, ano yung mga magandang simulan na negosyo ngayong 2024. Ako magbibigay lang ako ng mga tatlong business ideas para sa 2024 na pwede mong gawing negosyo o simulan mo sa pagninegosyo. Ito ay kung medyo maliit lang yung kapital, itong tatlong tips ko na ito ay pwede mong simulan. Kahit nasa bahay ka lang, hindi mo kailangan muna magrenta. Hindi mo muna kailangan gumastos ng malaking kapital. Siguro kung meron ka mga 5,000 to 10,000 to 20,000 siguro, pwede mo simulan itong tatlong business tips, business ideas dyan sa inyong bahay o saan ka man, pwede mong gawin to. So ready na ba kayo guys? So sana magustuhan nyo itong mga naisip kong business ideas for 2024 na kung saan pwede mong simulan sa maliit na kapital. Yan po. Number one tip po o business idea natin for 2024. Kung nasa bahay ka lang naman at ikaw ay isang housewife and meron ka namang kapital na pwedeng simulan sa pagninegosyo, ako tingin ko kung merong isang negosyong patok pa rin hanggang ngayon, yun yung tinatawag na GCash. Lahat kasi ng tao meron ng GCash at halos lahat ng tao ay gumagamit ng GCash, pangbayad, pagpapadala, and maraming nagagawa ang GCash sa panahon ngayon talagang technology. So lagi ka namang online, kahit nasa bahay ka lang, sa labas ng bahay mo maglagay ka lang ng karatula na nakalagay GCash, cash in, cash out, and pwede ka rin mag-load business kasi sa GCash pwede kang mag-load, e-loading. Ang maganda po sa GCash, diretso na, hindi mo na kailangan i-registered pa ay mag-load ng regular kasi kung mag-registered, pwede ng diretso at sa lahat ng network po yan. Yan po ang ating isa sa mga nakikita nating papatok po ngayong 2024. Talaga namang marami dyan ang nagpapa-cash in, cash out, load. So kung meron kang GCash account at meron ka namang puhunan dyan, pwede mo nang simulan yan. Huwag kang matakot, mabigo kung mag-fail sa negosyo. Kasi pag ikaw ay nalugi or natalo sa isang negosyo, hindi ka naman talaga talo overall. Actually, nag-earn ka ng experience. At sa next time mong gagawin o may isa ka na namang negosyong bubuksan, sigurado magagamit yung experience na yan at maaari ka nang umasenso. Okay? Tips, ideas na business na pwede mong simulan sa maliit na kapital ngayong 2024. Siyempre, yung tinatawag na food business. Yan, patok na patok yan ngayong food business. Kahit sa bahay ka lang, magluto ka ng kung ano, almusal, merienda, tanghalian, hapunan, midnight snack. Lalo na. Kasi paggabi, marami talaga naghahanap ng mga makakain, cravings ba? So, kung ikaw ay magaling magluto, advantage mo yan. Kung hindi ka masyadong magaling magluto, nandiyan naman ng YouTube, manood ka ng mga pwedeng business idea na patungkol sa pagkain, simulan mo. Madali lang, iba nga paprito-prito lang, quick, diba, kikiam. So, mag-steam ka lang ng siopaw, mag-steam ka lang ng siomay. So, walang dahilan para hindi mo simulan yung food business mo ngayong taon. Kasi, sa maliit na halaga, siguro around 5,000, pwede ka na magsimula at sa bahay nyo lang. Magluto ka sa bahay nyo, i-display mo sa harap ng bahay, maglagay ka ng mesa, or kung nahiya ka mag-display, online lang, i-post mo yung tinda. Ngayon pre-order, pag may nag-order sa online, saka maglutuin, and ipa-deliver mo. Kasi yung delivery fee naman is cargo pa rin ng buyer o ng ating customer. Yan. So yun ang ating tip number 3 para sa business ideas ngayong 2024. At last, na nakikita ko na papatok pa rin o patok ngayong 2024 sa maliit na kapital, pwede mo nang simula ng business ideas number 3 na ito. Frozen goods business. So kung meron ka namang rep sa bahay nyo, meron kayong refrigerator, is pwede mo na rin simulan ng yung frozen goods business. Ano po pwede mo itinda? Pwede ka mag-reseller o magbenta ng mga frozen like Pampangas Best, yan, CDO, Pure Foods. So, meron ding mga nagbebenta ng mga frozen meats gaya ng pork, beef, and chicken. So, pwede ka mag-stock niyan, then i-post mo lang din sa online. Pag may bumili, pa-deliver mo. Diba? Hindi ka na magluluto. Kung wala kang talent sa pagluluto, ito bibili mo na tong goods na to.
ilalagay mo sa freezer, ilalagay mo sa rep, pag may umorder, ipa-deliver mo. So, mga margin din dyan is malaki rin ang kitaan dyan sa isang nasa 200 o 250 grams na mga frozen goods. Pwede kang magpatong o mag-markup ng mga nasa 15 pesos to 20 pesos per pack o per order. So, nasa iyo yun. Kung gusto mong babaan, 10 lang, okay lang. Importante naman is masimulan mo yung negosyo na yan at magkaroon ka ng mga tinatawag na customers. Siyempre, mas maganda kung mababa yung presyo, may sabihin competitive, lalo na sa parang kapresyo lang din ng palengke. Minsan kasi gabi na, sarado ng palengke, dumating ngayon yung isang kakauwi lang, galing trabaho, wala siyang mahanap pagkain. So ayaw naman niya ng luto na. So naisip niya mag-order na lang ng mga frozen at meron ka tinda, automatic, bumenta ka. Online lang din at nasa bahay ka lang. Ngayon, mag-post ka rin sa labas ng bahay nyo, ilagay mo yung mga paninda mo, lagyan mo ng presyo. Para yung mga kapitbahay mo, hindi nalalayo. Siyempre, lalayo pa ba yung kapitbahay mo kung magkano lang naman diferensya, 5 pesos, pupunta ka pa ba ng palengke, siyempre, sa'yo nabibili. Malapit na, nakatulong ka pa sa kapitbahay mo. So, yun lamang guys, yung aking 3 business tips or business idea for 2024. Sa maliit na kapital, pwede mo nang simulan. Sa mga meron pang ideas na hindi ko nabanggit, baka naman comment below mo lang dito sa aking video para naman ma-share mo rin sa amin yung iyong business ideas na pwede rin namin simulan ngayong 2024. Maraming salamat po sa panonood. Muli po, ako po si Kuya Ace and maraming salamat po sa inyo lahat. God bless us all. Good night po.